Walang deliveries. For Ah. sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang exaggerate kasi Ah. lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Umamin. Anong gagawin natin dyan? Di patawag mo na, boss, para hindi namin maging mangmangang taong bayan at malaman ng taong bayan kung sino yung tumanggap at sino yung nag-utos. Nila sa kanilang affidavit. Wala po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na yun ay factual. Itong pagnanakaw nila at matulungan niya, siyempre, transportation, hirap din yung mga 18 Marines yan. Wala namang sa kanila magpapahiram. Nagkusang loob si former Mike. Di ba? Congressman Mike Defensor. Ano masama doon? Kayo pwede pag sila Congressman Mike at 18 Marines, hindi pwede. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nakuumpisahan natin dito sa ICI. Wala na ho. Tapos na ang karera ng ICI. At parang ang lumalabas ay naisumitin na ho daw lahat ng ebidensya doon sa ombudsman. Anak ng tipakulong. May nangyari ba? Ha? May nangyari ba na may nakulong ba sa investigasyon nyo? Meron bang malaking isda na nasama dito? Diyos ko po, Karudi. Lahat na lang ng panlilinlang ginawa na ng gobyernong ito. Pati itong mga nagsasabi ngayon na mga 18 ex-Marines, kahit alam na natin na ito ang magbibigay ng kanilang mensahe at patunay na sila ay magtuturo at ituturo kung sino ang the big fish, wala na rin hong saysay. Bakit? Ginigipit na rin ho eh. Ano nangyari sa NBI? Mamaya ipapakita sa atin ni Atty. Topacio. At dito sa ombudsman naman, sana maging patas kayo. Kaso wala na. Lahat sa kanila na eh, no? Ano sa palagay nyo? May babasahin lang tayo dito, ha? Ito yung kanilang, sa kanilang post. Na ang ito raw yung breaking news, ha? Mula ito sa 1PH by ICI, question mark. Breaking, inirekomenda ni ICI Chairperson Andres Reyes ang pagtigil ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa March 31 matapos sabihin na natupad na ng komisyon ang mandato nito sa ilalim ng Executive Order number 94. Sa pahayag ng petsang March 13, sinabi, which is kahapon, sinabi rin na isinumiti na sa Office of the Ombudsman ang lahat ng dokumento, ebidensya at findings ng komisyon kabilang ang 9 referrals na sumaklaw sa 65 individual. Nakapag-convene na rin ang ICI ng 20 ahensya sa ilalim ng Technical Working Group for Asset Recovery at sinimulan ang pagbuo ng impormasyon system para makatulong at pagtukoy ng fraud at sa mga ibang irregularidad sa infrastructure project. Yan yung kanilang post. Ngayon, anong pamagat nito? Sa inyong pamagat, sa inyong opinion, dito ba dapat magtapos yung investigasyon ng ICI? Kasi wala namang nangyari. Halos parang walang magandang naibigay at nailatag. Pag sinabi nilang tapos na, wala na. Hindi na pwedeng buksan. At meron na raw silang, nakita nyo ba sa balita, track na bond paper ang kanilang dinala sa ombudsman. Hanggang ngayon, yung the big piece, wala na. Natakpan na ng iba't ibang issue. Ngayon, dito tayo sa testimony ng 18 ex-Marines.
Ang masaklap dito, sila na ang nagsasabi ng katotohanan para sa bayan, sila na tumitindig para sa bayan. Eh ang nangyayari dito, parang sila pa ngayon ang paiimbestigahan at hahanapan ng butas. Oh. Totoo yan. Ayun ang sabi rito ni Attorney Hinlo. Oh, pasok. Was prepared was a joint affidavit, no? So, as sasabihin, may principle sa evidence na one lie will affect all the stories given, no? So, yung solusyon dyan, aside from the joint affidavit, kung saan it is a narration of events by the 18 sa kanilang perception or na experience sa nangyari sa kanila, I would strongly suggest to the lawyers of the 18, no, kay Attorney Baligon, Ayan. to prepare individual affidavit para maklarify yung testimonya ng bawat isa. Pag ginawa nila yon, they will only be responsible to their individual affidavit, which will be their individual testimony. Mm. Kasi pag i-insist natin na joint affidavit, pag umiba yung istorya ng kahit isa, gagamitin yon para masira na yung testimonya ng lahat. Now, it's a technique sa trial practice. And at the same time, sayang yung pagkakataon kasi the Filipino people deserves to know the truth. Yun. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? Yun. At bukod doon, napag-usapan na yung maleta. Meron akong video rito na talagang umamin na rin si Lacson. Na talagang yung meron naman daw diniliver. Pero wag naman daw sobrang exaggerated na kung ano, ewan ko kung anong gustong i-mensahe rito ni Mr. Lacson o ni Lacson dito. Umamin na siya, may diniliver. O ano naman pala kung may diniliver? Bakit hindi nyo pa ipatawag at para maimbestigahan nyo na? Total naman, umamin ka na may mga diniliver at may tumanggap. Ang gusto ng taong bayan, yung mga tumanggap ay mapresenta nyo at maimbestigahan. Kung wala namang mangyayari at panay kayong ngak-ngak dyan, kawawa pa rin ang taong bayan, naghahanap pa rin ng katarungan kung saan napuntahan kanilang mga tax. Diba? Ganun lang, simplihan lang natin. Bigla kang umamin, tapos ngayon parang wala lang. Ni Hani ho, walang investigasyon. Kuya Goods, nagsisinungaling ka? Hindi po ako nagsisinungaling. Umamin na ho dito na may deliver. Walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Umamin. Anong gagawin natin dyan? Di patawag mo na, boss, para hindi namin maging mangmangang taong bayan at malaman ng taong bayan kung sino yung tumanggap at sino yung nag-utos. Di ba nga alam na natin kung sino yung nag-utos? Si Saldico, dahil sa kanyang mga tao ito, mga private security niya. Sa kanya nanilbihan yan. Alam nila kung saan-saan mga diniliver yan. Total, may pag-amin ka naman, di mas maganda, ikaw na rin ang mag-imbestiga. Kaso nga lang, baka ang problema baka mamaya hindi talaga matumbok dahil may pinagtatakpan. Ayun ang masakla. Diba? Prof. Kaya palusot, mamaya na impeachment na yan. Dito muna tayo sa 18. Kasi ang masama nito, baka ito pa ma-hot seat sila. Hinahanapan na ng butas yung kredibilidad ng mga Marines, hinahanapan ng butas ng NBI. Ano kalalabasan yan? Mapapasama pa ba ang mga naglalabas ng mga katiwalian sa gobyerno? Ito na nga yung mga nagdala Sila na nga yung mga may alam kung sino-sino. Bakit hindi nyo? Ulit-ulit na lang tayo. Sana ilabas nyo na. Bakit, Kuya Goods? Ano sabi ni Atty. Topacio? Bakit hindi siya pumayag kahapon? May agenda yan.
hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po nating lahat yan huwag na tayo maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI, it has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at Yun. nabababoy na. In the same manner na nababoy ang DOJ, nababoy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor. Kasi Yan. naka-video din siya doon sa loob habang Opo. yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpoena? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, na si dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatuloy. Kita nyo na lumabas din ang katotohanan. Parang ito na isang sinyalis na sisimulan na nilang gipitin itong 18 Marines. Pag talaga kakampi nila, wala. Pag usaping mali-malita, talagang kahit mali, ipipilit nila Parang si Bendalo lang yan Di ba? Parang ito rin si Bombudsman din yan Noong dati, hindi natin papayagan ng ICC. Wala, bawal sila rito, wala silang jurisdiction. Nung nahuli na-interview, ano nangyari? Ay, matagal na yun, iba na ngayon. Di ba? Saklap. Yun ang kanilang mga palusot. Hindi mo alam, ang taong bayan ay nagtitimpi lang. Hindi nyo alam, ang taong bayan ay sobrang galit na. Oo. Galitin nyo pa ng galitin. Sobrahan nyo ng paggalit. Para taong bayan na talaga ang humusga sa inyo. Tuloy. Yan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines at kailan sila nag-serve as Marines. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Wala po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng Ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng Ombudsman. We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na iyon ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng Ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Aroy. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po. Sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una, ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full
to full faith and credence on its face, ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Opo. Wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong kredibilidad nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. Yan dapat. Hindi yung binabaligtid nila. Umamin na nga si Saldico umamin na si Saldico, di ba? Ang nag-utos sa kanya ng lahat-lahat na yan, yung, si Balulong, at yung kumakamal sa pera, dinideliver sa bahay ni Marcos, di ba? Ano pa ba hinihintay? Wala. Sa kanila nga Sa kanila lahat ng ahensya. Kaya wala kang magagawa ngayon. Ang magagawa mo lang, palakasin mo ang loob mo, dahil pagdating sa 2028, ipanalo natin si Sara Duterte at ang ating mga Duterte Black. Yun ang matinding magagawa mo. Ngayon, pinapasukan nila ng mga survey na, alam mo yung mga survey nila ngayon, nakakarindi. Hindi mo sila makikita ng tunay na survey. Hinohokus-pokus na naman nila. Maiba tayo. Lipat tayo dito sa isang, ano ba ito? Ay! Wag na yan, wag yan. Sumasayaw yan kilala nyo ba si Tutasin? May mga AI kasi kaya wag natin isama yan. Pangit yan, hindi natin. Nakakita ko lang siya kanina. Akala ko kasama sa ano natin, sa vlog natin. So, Prof. Tikia, kita niya yung pagpapalusot ng impeachment. Bakit hindi nagawa nitong impeachment kay Marcos yung ginagawa nila ngayon sa impeachment ni BP Sara? Bakit kaya? Bakit ang laki ng pagkakaiba? Mahal na mahal nila si Bangag di ba? Parang ang nangyayari, kunyari, meron nag-file ng impeachment kay Bangag, 4, mabilis nilang na-resolba. Kasi bakit? Siguro may additional fee. Di ba? Yung mali-malita na kukuha, yung mga nasasama sa pangalan dito, merong additional. Kaya, Prof. Tikia, binanata na. Sino? Kilala nyo naman kung sino yan. Kasi political analyst to si Prof. Tikia. Ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo doon sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence doon mismo sa hearing. Anong sa tingin mo, Prof. Manu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree Ay, nawala. Tuloy. doon sa determination of form and substance. Yung form, madali lang yun. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo doon sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence doon mismo sa hearing. Di ba? Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang doon si BP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained wealth. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Parang siyang senador. Parang siya yung nag-uusga. Di ba? Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Pero sa kanya, unexplained wealth. At saka abogado yung husband. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin nyo, kahit na sinong accountant dyan, it's normal na nag-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did that. Yung compound interest, pero sa kanya 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang meron itong si... Grabe, no? Ibang klase magnakaw talaga. Walang katigil-tigil sila magnakaw, no? So, yun yung punto ni Prof. Tikia. Kasi nga, yung substance. Ito ay usaping salin ni BP Sara.
na ginawa na naman nila ng panibagong istorya na lumubo raw ng ganung kalaki. Anak ng tepaklong to si Rodon. No? Wala talaga. Oh, basta gusto nilang gipitin, gigipitin nila. Parang wala bang katapusan yung amo nyo? Meron hong hangganan yan. Hanggang 2028 na lang kayo, lahat kayo yung sipa. Pero hindi lang basta sipa. Oo. Baka gawin ni Bibi Sara, talagang sobrang gigil na rin taong bayan sa inyo, kayo mga magdanakaw at dorobo, makiusap ang taong bayan na sila naman ang parusahan. Di ba? Kung ano yung ginawa sa inyo, yung ginipit kayo ng mga dorobo na yan, gipitin din sila. Oh, pwede ba yun? Gusto ng taong bayan, ikaw nanonood sa akin. Gusto mo rin ba na sila pagdating ng araw mapanagot sa kanilang mga ginagawa? Type nyo sa comment section. At ombudsman dapat walang kinikilingan. Yan ang dapat, 'di ba? Yan ang gusto natin Kaso nga lang, The ombudsman should not be a sociable person. He should be in his office. And he could give formal interviews, but hindi yung interviews na parang Everyday. DOJ secretary ka pa rin. Tama. Iba na yung trabaho ng ombudsman kasi ang ombudsman pwede niyang imbestigahan lahat ng kawani ng gobyerno, including the president. Unahin ko lang po muna ang naging ganap po kahapon ng ipatawag po itong tinaguriang Brave 18 na sinasabi po na for verification. Ang nakalagay daw doon sa subpoena ay for verification. Hindi na po kasama, pero ang paliwanag ng NBI daw ay hindi lang verification kundi pati ang pag-determine kung credible ba itong mga individuals na po na ito. alam nyo, ang pangit lang dito sa ombudsman, napapansin nyo naman, sila ay dapat nasa isang kwarto at hindi masyado lumalabas. So kung ano lang yung ihain sa kanila o isubmit sa kanila na reklamo, yun lang dapat ang kanilang tatalakayin o imbestigahan. Kaso ang problema, bawat banat patungkol kay Bibi Sara, kasama rin ito Diba? Ano yung sabi niya dito sa mga 18 ano yung sagot niya? Pamumuliti ka? Anak ng bogi naman. Ang hirap talaga pag appointee ka at yung kinikilala mong amo paras-parehas kayo ng ugali. Diba? Ang mangyayari niyan, susunod at susunod ka kasi may kalakip. Diba? Ikaw ba naman walang ganon susunod ka. Di mukha kang eng-eng nun. Yun kaso may pakinabang. Nakikinabang sila in return, kailangan mo sundin ang lahat ng pinag-uutos ko. Kailangan pa ba itong ganito po, attorney? Kasi kini-question ngayon ito ng kampo ni Attorney Levy Baligod. Very unusual na magkakaroon ng separate investigation ng NBI on the matters of the personalities of the complainants, complaining witnesses against corruption. Kasi yung regular nga proseso, naka-file na sa ombudsman ang mga reklamo ng 18 na sundalo, dapat i-entertain ito ng ombudsman at ombudsman na mismo ang magpapatawag sa kanila at magsusuri sa kanilang pahayag na reklamo at kung may katanungan ng ombudsman, doon na dapat iproseso. So, this is quite different na aside from the proceedings sa ombudsman, gusto ng ombudsman dinelegate or dineputize yung NBI para magkaroon ng separate investigation on the persons of these 18 complaining witnesses. Now, as to whether ano yung intention ng ombudsman, there were some pronouncement coming from that office na parang gusto nilang malaman if this is connected to any, let's say, a plot against government, no? So they want separate from the issue of corruption. Probably they want to know
the motivation, the intention of these 18 soldiers. But as what I said, yung pag-deputize ng ombudsman sa NBI for a separate proceeding is not a usual normal process sa ganitong reklamo. Mm. Opo, bilang abogado rin po, nababanggit din po doon sa, parang kini-question din ni Attorney Ferdy kasi siya ay kumakatawan dito kay former Congressman Mike Defensor naman na sinasabi nilang for verification din daw. Hindi naman kabilang itong si Congressman Mike Defensor doon po sa mismong joint affidavit. Kabilang na rin yung kanyang asawa. Ang parang isinasama lang siya doon sa pinasubpina dahil daw ay sasakyan nila yung ginamit. Yun Pwede ang po ba yun? pinakamali. Dahil lang tumulong, nagbigay ng, alam mo yun, yung suporta si former Congressman Mike Defensor dito sa matatapang na Marines, ginawan ho ng issue. Pati siya at kanyang asawa, ngayon, nadadamay. Tutulong ka lang, kakasuhan ka pa. Tutulong ka lang na-issue ka pa. Gusto lang namin, gusto lang nila, gusto lang siguro ni Mike Defensor na talagang ma-action na itong pagnanakaw nila. At matulungan niya, siyempre, transportation, hirap din yung mga 18 Marines yan. Wala namang sa kanila magpapahiram. Nagkusang loob si former Mike. Di ba? Congressman Mike Defensor. Ano masama doon? Kayo pwede pag sila Congressman Mike at 18 Marines hindi pwede. Ano bang utak meron kayo? 'Di ba? Tapos gagawa niyo pa ng kwento, pati asawa dadamay niyo. Isang panggigipit 'yan. Oo, hindi maganda 'yan. Yan ay hindi makatarungan. Sobra na ang mga pinagagawa nitong mga ito. Pansinin niyo yung iba na gustong tumulong dito sa 18 Marines. Ano ginagawa nila? Kagaya nito, abogado kliyente ni Atty. Topacio, meron siyang kliyente ron. Ano ginawa kay Atty. Pasio? Pinailan ng disbarment. Di ba nga katangahan yun? Sorya, di ba isang malaking kalokohan na naman yun? Porket ikaw ay abogado, ikaw na rin ang target nila. Wow! Ganyan yung nangyari nung panahon ng tatay ni Bangag. Di ba? Pag hindi nila makuha at hindi nila mapasanib sa kanilang puwersa, gagawan ka ng kwento. Naalala mo ba yung isang kernel na nag-withdraw diyan kay Bangag? Ngayon nasa court martial, nililitis ang kaso. Ang kaso, pag inciting sedition daw. Diyos ko po. Rudy. Yun, attorney, kung ang pagbabatayan lang naman ng kanilang, tawag ba niyan, investigation or verification, kung ano yung nilalaman ng joint affidavit? Yung sabi ko nga, dalawang klaseng bagay ang gustong paimbestigahan ng ombudsman. Yung main case is the ombudsman is forced by law, by its duty, to entertain the corruption complaint by the 18 soldiers against politicians. So, obligasyon nila yan at dapat gawin nila yan. But at the same time, with some media pronouncement by the ombudsman, they want to find out if this is part of a destabilization action against government. So that's why they are assigning it to the NBI to make that line of investigation. Now, yung mangyayari kasi, I've been a trial lawyer for a long time. Pag sinabi ng NBI, may findings kami na ito'y yung reklamo, may isa dyan o dalawa, umiba yung kwento, masisira na lahat o masisiraan ng credibility lahat ng 18. So, yun na. Sinabi na lahat ni Attorney Hinlo yung pwedeng mangyari. Ngayon, mapunta tayo dito sa pinagmamalaki nila, anak ng Tipaklong. Meron daw, ano ba yun ang sabi? Nawala tuloy, nawala dito eh. Meron na ayan,
Oo. Merong, ano ba to? Yung galit ng tao, sukdulan na ho ang galit ng tao dito kay Bangag. Anong sabi rito? Tignan nyo hanggang ang galit namin sa'yo, Bangag. Kita nyo? Ikaw, ano sa palagay mo? Di ba? Talaga sukdulan ang galit mo. Dahil sa pinagagawa mo kay Tatay Digong, sa pinagagawa mo kay BP Sara, at mismo sa pag-amin na rin ng kapatid niya, ikaw ba naman yung presidente mo, nabalitaan mo na gumagamit ng pinagbabawal na candy, hindi ka magalit? Saka nasira talaga ang ano ng gobyerno sa kanyang mga simula nang siya'y nanungkulan. Sira talaga. Wala na talagang gaganda pa ba? Hindi, malabong gumanda hanggat nandyan nakaupo yan. Malabong gumanda ang sistema. So meron dito may papakita ko sa inyo. Ito anak ng bugi, tapos na. Tapos na ang laban. Tapos na ho ang ICI. Nagawa na ng kwento. Ang sabi rito, sabi rin pasok natin tong. Ay, bakit wala? Wait lang lagi nagkaka-error. Ito. Ang sabi rito, tignan, ibinigay na ng ICI sa Ombudsman ang lahat ng dokumentong at ebidensya na nakalap na komisyon kaugnay sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayan na raw siya. Ang tanong dito, kasama ba pangalan dyan ni Balulong? Kasama ba ang pangalan ni Bangag? Wala. Hanggang ngayon, wala silang maibigay na magandang paliwanag kung bakit, sinarado na nila yan. ICI, dapat man lang mayroong isang malaking isda na nakulong. Wala. Nagawa lang tayo na kwento. Na kunwari, nag-imbestiga sila. Pero ang katunayan, lilihis nila lahat ng usapin, ang kaban-kaban ng bayan, ang kamal-kamal nilang maleta, ay nasa kanilang bahay na. Kaya umabot ka sa video natin yun. Hanggang sa muli huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye!